ang ating Bingo Plus Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, tingnan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, Plus sa saya. Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus My Poker Online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. Backer license, kaya okay, just ₱1 to play. Tara mag-poker tayo, dito sa Bingo Plus. Online poker casino, ang saya-saya dito. Mag-poker na sa Bingo Plus. Game responsibly. Many families were forced to evacuate and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and communities. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very much meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's a total of 10 million pesos na po. Maraming salamat po, Bingo Plus. Hi, Pangga! Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na naman ang isang edisyon ng Baklita sa Woo sa podcast, powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, plus sa Panalo. Nako, Mare. I'm so excited and thankful as well, diba? At saka, Mare, dumarami yung gumagamit ng hashtag natin, kaya nalalaman natin kung ano yung mga topics na gusto nilang pag-usapan natin. Oo naman, hindi ba? Kaya nga naman, taos-puso po kami nagpapasalamat sa mga walang sawang sumusuporta at sumusuporta, 'di ba, sa Baklita sa podcast yan, hindi ba? Ayan, don't forget to use lang our official hashtag na Baklita sa podcast para nalalaman po namin kung ano pa po yung mga latest trends, mga usapin na gusto nyo nga i-tackle natin sa ating podcast. Dahil yung last season, last season? Parang akala mo, pangalawang season na. 'Di ba, yung last episode natin ay talagang marami din ang tumakilik. Dahil sa ika nga, marami ang nakarelate dahil sa mga pagbabago na ginawa natin dahil sa modernong teknolohiya. Alam mo, sabi pa nga nila, Mare, napaka-nostalgic daw ng ating last topic sa ating podcast. Kasi yung mga 90s kids, nakaka-relate sila. Correct, diba? Nararamdaman daw nila na nag-aamoy liniment na sila. Nag-aamoy lumot. Kung mga maralakas makatito. Nakakaloka, diba? Yes. Pero ngayong araw na ito, meron na naman tayong isang exciting part. Pupunta na naman tayo sa exciting part dahil may pag-uusapan na naman tayo. May kinalaman na naman sa pag-a-adapt ng panahon. Yes. Diba? Kasi, Mare, parang karugtong lang din naman ito nung pinag-usapan natin nakaraan. Kasi kung dati, Mare, 'di ba, ang pinag-uusapan natin ay tungkol sa teknolohiyang makabago. Correct. At dun sa lumang teknolohiya. Ngayon naman, Mare, ay pag-uusapan natin ang posh at kanal. Correct. Ano nga ba ang posh? Pagiging social. Yes, posh. Diba? Yes. So, bigyan muna natin sila ng brief sample. Wow! Brief sample. Akala ko ano mga brief na gamit na. Wow. Hindi, pag-uusapan muna natin. Grabe. Ang asim. Ikaw ba, sumisinghot ka ba ng gamit na brief? Oo. Napakadumi. Dumi-dumi na. Wow. Nag-Hello Kitty pa naman ako kasi akala ko wholesome tayo ngayon. Ay, gano'n. Ang laking pusa. Yung pusa na nandun sa bubong. Oo, na umaatungal lagi. Sabik pag madaling araw. Hoy! Hindi yung pusang sabik sa pakikipagtalik yun.
Pero yun na nga, di ba? Pag-uusapan natin ngayon, hindi ba, na paano na nga ba masasabi? Kasi di ba, alam naman natin, makaka-relate ng mga 90s kids ngayon. Pag sinabi mo kasi dati, pag social, alam mo, galing sa mga prominenteng pamilya, na alam mo yung galing sa isang exclusive school, yung mga ganyan, ay, social yung mga yan. Tsaka aminin naman natin, Mare, galing talaga yung kultura ng pagiging sosyal, na apektuhan yan tayo nung tayo ay sinakop. Di ba? Kasi, di ba kung... Wow! Walang alam sa history. Alam mo, laging cutting eh. Kasi di ba, Mare, kung matatandaan mo, nung unang panahon naman, di ba, nagsimula lang tayo sa kung ano lang yung meron tayo dito sa Pilipinas, kung ano yung natural na tumutubo, yung mga yan. Gawa ng nasakop tayo ng iba't ibang lahi. Diba? Nagkaroon tayo ng ideya sa teknolohiya. Correct. Diba? Kung paano natin mas mapaigi pa yung buhay natin bilang mga Pilipino. Pero sa makabagong henerasyon, Mare, may tinatawag kasing posh na living at saka posh and canal way of living. Correct, diba? Yung mga ganon. Hindi, sa mga Gen Z. Yung mga pagiging kanal naman, hindi yung tipong iniisip nating literal na kanal, diba? Na tipong, siguro yung pagiging practical lang pagdating sa, hindi naman pagiging kanal. Kaya lang tipong syempre ngayon makabago na eh. Pag sinabi kasing kanal, Mare, parang ito yung masa. Masa. Abot kaya. Naman, diba? Affordable. Yes. Social pa din. Di sing mahal, pero sing sarap, sabi nila. Correct, diba? Dahil sa mga panahon ngayon, dapat practical tayo sa mga bagay, sa mga kinakain, sa mga sinusuot, sa mga binibili, sa mga kung ano man. Lalo pat pagdating din sa, alam mo yun, transportasyon. Yes. Kasi diba, nung araw naman, alam naman natin, Mare, yung mga posh na yan. Pag pumasok ng mga... Teka lang muna. Ano ba yung kasosyalan na meron ka? Yung yung parang guilty pleasure mo na hindi mo kayang timpiin na nabibili mo yung mga expensive. Hindi, Mare, social climber lang ako. Nabubuhay sa free sample. Tama, di ba? Yung mga tipong... Pupunta sa mga grocery na may free sample. Minsan advantage yun. Kasi syempre, di ba, alam mo may mga social kang kaibigan. Syempre, masasama ka na din kasi alam mo sila yung magbabayad. Mare, isa ka dun sa mga sa sinasabi nila na papasok ng gutom, lalabas ng busog. Siyempre, papasok ka sa grocery, uso yung mga free samples, diba? Pasok ka sa mga social na grocery. Siyempre, para naman siyempre, gusto mo ng status, diba? Uy, ang social niya. Doon siya pumupunta. Pero hindi nila alam mo, kukuha ka lang ng mga samples. Tapos paglabas mo, minsan may tama ka pa. Kasi pati alak may free sample. May free taste. Hindi ba yung mga ganong aspeto? Hindi. Diba? Nga yung mga Kasi akala mo makakaligtas ka sa akin. Ano yung mga guilty pleasure mo? Bukod sa sapatos, kasi alam ko mahilig ka sa sapatos. Correct. Ano pa yung mga mamahalin mong Siguro hindi naman. Yung posh. Hindi naman talaga sobrang mahal na mahal gaya nung mga nakikita natin ngayon na alam mo, hindi ko sinasabi na binabasag yung trip nila. Kasi trip nila yun at pera nila yun. Pero siguro mas more on yun nga, sa shoes kasi talaga ako. Pero hindi naman talaga yung mahal na mahal. Kasi minsan, pag sobrang mahal na, like yung mga 20,000 ang halaga, mga 3 months ko muna pag-iisipan. Talaga ba? Meron ka nga sapatos na mahigit 50 mil ang halaga. Ay, hindi. Pero alam mo yun, meron nga ako nun, alam mo nagsisi ako. Bakit? Kasi although 3 years ago ko na yung binili, diba? More than 50. Yung parang disruptor yun eh. Na letter G. Diba? Tapos mukha siyang madumi. Gucci. Hindi, meron naman talaga. Kaya lang ngayon, nung nakikita ko na nasisira siya, parang, oh my gosh, parang doon ako nang hihinayang binili ko pa ba? Sana nag-TikTok shop na lang ako. Diba, yung mga ganong aspeto. Mas mura. Diba? Pero yun nga, sa mga aspeto, guilty ako dyan sa sapatos. Bags, hindi naman siguro. Sa damit naman, hindi rin talaga. Dahil alam mo yan, diba? Ma-online shop. Promote. Bag? Hindi, damit. Damit. Diba? Alam mo yan, promoted. Diba? Hindi ko na babanggitin. Shein. Diba? Baka naman. Diba? Nakakaloka. Pero ikaw, ano naman ang mga guilty pleasures mo? Siguro sa akin, Mare, sa pagkain. Talaga ba? Yes. Parang tinitignan ko yung perlas mong higa. Tsaka mga accessories. Wow! Diba? Hi, Ma'am Leeds. Talaga ba? As in, ano mga pagkain ang pinakamahal na ano mo?
yung yung hindi ko talaga pinipicturan. Ay, talaga? Yung Wolfgang. Ang mahal, Day. Ang mahal. Nag-Wolfgang ka na? Nilibre lang ako. Wow! Nilibre lang ako, hindi nga ako nag-selfie eh. Kaya pala. Kasi nakakahiya. Kaya pala nung 1 linggo na sa ospital. Hina-blood. Nasobrahan sa butter. Oo, diba? Hindi, alam mo, Mari, sa totoo lang, yung mga sosyal na yan, hindi naman lahat ng mga kasosyalan, Mari, masarap eh. Correct, diba? Diba? No offense sa mga sa mga mahilig sa mga steak. Yung mga trip nga nila, diba? Yung mga ganon. Kasi, sa mga Gen Z, ang hilig-hilig nila mag-coffee shop. Oo, diba? Yung tipong, ang mahal ng kape. Pwede ka naman magkano yung pinakamahal na kape dun sa pinakamamahalin na kape ngayon? Magkano ng pinakamahal ngayon? Sa 200 plus, diba? May 300 pa nga. Ilang 3-in-1 na yun? Diba? Yung 300 plus na yun, Day. Isang pack na yun na good for 1 month ng mga 3-in-1 coffee. Diba? Kape sila ng kape, Mari. Ina-acid na sila. Ngayon, pag dumating yung kamit up nila, ang babaho na ng hininga nila. Kasi dighay na ng dighay. Oo, dighay na. Amoy acid reflux. Diba? Yung mga ganong aspeto. Diba? Hindi, diba? Kumaga practicality-wise, diba? Para lang matagkat, malabel ka na, ay, hindi, social ako. At saka yung ginagawa nila, Mari, pipicturean nila. Oo. Tapos hashtag. Oo. Ano ba yung mga hinahashtag nila? Hashtag posh. Oo, di ba? Yung mga ganong aspeto na... Status symbol. Oo. Kailan pa naging status symbol ang kape? Correct, di ba? Tapos kung araw-araw ka nandun, kung bibilangin mo, shucks, sayang, no? Siyempre, di ba? Parang bilang kanal, di ba? At saka bilang tita, nagko-compute yung utang. Paano kung araw-araw ka nagkakape? Yung mga tibong papasok ka kasi sa coffee shop, Mari, tapos 5 kayo, magkano ka agad? 200? 1,000 agad yun? Oo. Di ba? Mga lintik kayo. Tsaka, Mari, ito yung nakakaloka doon. Yung papasok sila sa coffee shop, order sila, cakes, di ba, mga pastries, coffee, ang mamahal. Di ba, meron pa yung mga sila, may mga, pa sila ano ba tawag doon? Yung mga sandwich? Hindi, meron silang mga tinatawag na formulation, yung mga 2 pops of Camerut, 1 shots of Chenes. May mga ganon-ganon sila, yung mga Gen Z. Talaga? Samantalang tayo, pag 3-in-1, gagaranin mo lang. Oo, kakagatin mo nga lang, kakawin mo pa eh. Anong kakanawin na? Mali-mali yung pagkauka. Ano yan? Hello. Saan tinimple yung kape? Sa Hello Tabo. Sa Hello Ayun na nga, di ba may mga ganun-ganun pa sila. Ngayon, Mari, eto nakakaloka. Kapag kapag mag-order sila, wagas. Tapos kapag bayaran na, eto na, nagbibilang ng mga barya. Tuturuan. Tapos kumbaga yung iba pa, dahil sa wala ng cash, G-credit. i-credit card, yung mga ganun. Wala namang masama na gumagamit. Mare, swerte mo na kung may credit card ka. Paano kung nakikipag-posh ka lang pero hindi ka naman talaga posh? Yun nga ang mahirap ngayon, di ba? Kaya nga naman, Mare, sa panahon ngayon, di ba? Paano na nga ba natin masasabi para lang, status symbol na lang ba ang pagiging sosyal? Or dahil sa, alam mo yun, na nakikiuso tayo kahit hindi natin kaya? Siguro more on nakikiuso na lang ang mga tao ngayon. Sa totoo lang, lalo na sa sa mga bags. 'Di ba? Very westernized na yung mga yung pagbili-bili natin ng mga bag, 'di ba? Kasi sabi nila kung meron kang ganitong brand, 'di ba? Meron kang kilala nagsabi sa akin na dapat meron kang isang power bag. Katabi mo ba 'yun? Mare, dapat meron kang isang power bag. Parang sinabi ko naman sa'yo, isang power bag lang. Ako, powerful bags na. Minsan napapakamot na din. Minaximum mo naman yung power. Napagalitan tuloy. Hindi, di ba? Totoo naman kasi yun. Sometimes, di ba? Wala namang masama. Lalo pat pinaghihirapan naman natin yun. Yes. Di ba? Pero sometimes yung iba, nakiki-OA na lang na, diba? Yung tipong masabi na lang ng makikita mo kahit nagkanda, utang-utang sila sa credit card. Diba? Yun naman ang no-no. Diba nauso yung mga online app na yan? Correct. Diba yung mga online app na yan kung saan pwede kang umutang? Ano ba yung online pautang? Oo, yung mga ganyan. Loan app. Oo. Diba? Nauso yung mga yan. Tapos nagkakaroon na ng mga kaliwat kanan na pagbabanta. Yung ba yung in 5 days lang, walang collateral. Oo. Pero ang laki. O ng interest. Triple yung laki ng interest. May kakilala akong DJ na nangutang sa ganyan. Hindi ko napapangalanan kung sino, Kasi kahiya-hiya. Parang clue naman. Uy! Clue naman. Hindi maganda yung panlabas na anyo. Parang ang dami nun. Pero mabuti. Nahirap. Uy!
Hindi. Tsaka hindi siya masyadong mabango. Lahat madumi. Hindi, nangutang siya. Tapos? Sinubok lang niya mag-loan up. Oo. Tapos sabi niya, Tita Cora, alam mo, may nagbabanta sa akin. Chu. So yun na nga, hiningi niya yung kumari, yung opinion ko. Kasi siguro, sabi ko parang balisa ka. Sabi niya, kasi may nagbabanta sa akin. Oh my gosh. Oo, hindi lang siya sa hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Di ba nauso yan, Mare, yung pagbabanta online na minsan may papadalhan ka pa nga ng bulaklak ng patay. Kung matatandaan mo, meron pa yung dati meron na... pa ba nun? Ganun? Alam mo, Mare, yan na ang kagandahan nung nawala yung mga yung mga pinasara ng sinuspindi ng ating pangulo na mga na mga businesses, yung mga banyaga dito sa Pilipinas. Nawala maski paano yung mga yung mga nagbabanta kasi minsan sila yung ginagamit yung mga yon para mag-chat na pagbabantaan ka para magbayad ka ng utang, yung mga ganun. At nasa saligang batas, Mare, na bawal yun. Correct naman. Bawal kang mangharas pag maniningil ka. So pagkakataon na natin tong mga nakautang. Diba? Hoy! Wala silang laban. Pwede sabihin nila, nakakuha kong ID sa Baklitas, Pwede na nating takbuhan. Hindi, Hindi, masama pa rin naman yun. Kapag nakahiram, ibalik pa rin. Correct. Pero yun na nga, Mare, masama din yung nangungutang ka upang nang sa ganon ay mapangatawanan mo lang yung tinatawag nilang status symbol. Na social. May posh ka kasi. May pinoproject. Kagaya sa inuman, Mare, kapag posh, sa bar. Correct. Ano ba yung mga social na bar na na alam mo? Marami sa BGC. Yung mga BGC. Yung cocktail drinks pa lang, Mare, halaga na ng isang buong birthday party. Diba? Hindi, tsaka yung isang bote. Usually talaga, yung mga exclusive na posh talaga. Naalala mo yung yung nilabas dati na alak na nasa hotel? Yung tinikman lang nilang isang bote, sobrang mahal. Tapos diba ng bongga? 100,000 ang halaga. Na parang tipong ang OA. Kaya sasabihin tuloy ng mga tropa kong kanal. Naku tayo, Mare, diba? Pitchil lang. Ihahampas mo lang yung yung yelo sa pader. May kasama pang garapata ng aso. Ba't may dugo? Diba? Yung pala, may napatay ako sa pader. Hindi, pero totoo yan, diba? Kasi pagkakaiba nun na minsan na hindi natin naiisip na tipong pwede naman tayo maging masaya sa mga simpleng pamamaraan. Pero dahil syempre, kailangan meron ako ma-post on social media. Kailangan may ganito. Pressure. Diba? Lalo na kapag nakikipagkaibigan ka sa mga sosyal. Diba? Yung mga ganong aspeto na sana, diba, huwag nyo rin kakalimutan na sa social media, dapat responsable ka din. Kasi minsan, yung pinoproject natin? Diba nung nakaraan? Ginagaya ng iba. Kinall out ni Agot Isidro itong si Jinky Pacquiao. Diba? Dahil sa mga sa pagpo-post ng Mare, hindi mo din naman masisisi kung talagang sosyal sila. Hindi, may kakayanan naman silang bumili. Alangan naman nakabayong si Jinky, yun ang ipopost niya. Nakabayong pero Prada. Prada, diba? Nagbayong naman siya Prada nga lang, diba? Nakapaa pero yung cutics niya, LV. Diba? Shala. Yung mga ganong aspeto. Siguro yung mga ganon, diba? Hindi naman sa pangungutya. Minsan kasi nagkakasala na tayo sa mga ganon. Kapag pumapasok na yung inggit. Yes. Diba? Lalo pat sa kapwa. Diba? Kaya sa ating pagbabalik, Mare, diba? Kung ano nga ba nagagawa na ng inggit nang dahil lang sa kagustuhan natin maging sosyal na nagiging kanal ka dahil sa ugali. Diba? Kanal yung pagkatao mo, pero yung panlabas mo gusto mo posh. Diba? Tsaka yung personal natin, Mare, na mga na mga experience, kung paano tayo nagpakasosyal kahit hindi naman. Dahil aminado kami ni Kapitana Sisa na hindi naman kami posh. Minsan yung nagiging kanal, pero kaya din naman namin maging sosyal. Climber. Posyangan. Makipag-rubbing elbow. Totoo naman. Nandiyan po kami sanay makipag-social climbing. Yan ay sa ating pagbabalik. Diba? Kaya mga bangga, dyan lang po muna kayo. At sa ating pagbabalik, isang umatikabong chikahan pa rin ang daladala ng dalawang bakla. Muli po ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baklita sa Woo sa podcast powered by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy!
Dahil ang kinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, iyan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya! Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus my poker online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. Backer license, kaya okay, just ₱1 to play. Tara mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Online poker casino, ang saya-saya dito. Mag-poker na sa Bingo Plus. Game responsibly. Many families were forced to evacuate, and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and communities. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very much meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's a total of 10 million pesos na po. Maraming salamat po, Bingo Plus. And we're back! Nako, Mare, talaga kanina medyo mainit. Ang gwapo ni Papa P sa commercial. In fairness, di ba? Na nakakaloka. At Ay, syempre, nako. kanina iniwan na natin yan na Yes. paano na nga ba nakaka-apekto? Nakakasama. Oo, kasi nga 'di ba yung tungkol sa dahil sa inggit, 'di ba, na dahil sa inggit na gusto mong sa kagustuhan mo rin na makilibel sa pagiging sosyal, nakakagawa ka na ng hindi maganda. Yes. Tulad nung kanina na pinag-usapan natin, 'di ba? Nangungutang ka na para lang kasi alam mo yun, may mai-project ka. Nagbibenta ka na ng gamit. Diba? Yung mga ganong aspeto, it's a no-no naman. Diba? Yung mga ganong aspeto. Kasi okay lang naman tayo maging sosyal eh. Kasi diba yun nga yung sinasabi, Mare? May mga sosyal na tipong, oo, diba, nasabihin mo na, oo, branded lahat ng suot. Oo, sosyal. Ang tanong, bagay ba sa kanila? Yun diba? nga. Diba, ang daming ganyan. May mga ganong aspeto. Hindi, totoo, aminin mo yan. Oo. May mga nagsusuot ng mga branded clothes, bags, shoes, and everything. Na kapag suot nila, dahil sila ay sosyal, minsan nagbumukhang peke. Yes. Di ba yung mga ganong aspeto? Dapat nag-invest muna sila sa itsura. Di ba? Totoo naman. Oh my gosh. Naalala ko. Alam mo, ito yung personal experience ko, Mare. Ano? Ayan, di ba, bumibili ako nung nakaraan ng mga bags. Oo. Di ba? Parang hindi talaga siya bagay. Oo, saan? Oo, kaya nag-eco bag na lang muna ako. Kasi, dami libre di ba, sa pag nagpunta ka ng grocery Greenbelt, store. di ba? Pag nagpunta ka ng Greenbelt, Oo. nakita mo di ba, naka-ano na sila, mga naka-maxi dress sila, may Correct, bag sila correct. na power bag talaga, Oo, di ba? oo. Parang sa akin, kapag ginawa ko yun, parang di talaga. Nandun pa rin pa ba tayo sa topic na pangit at maganda? Power bag ba ang labanan, Mare? Di sana humila ka ng generator. Power supply yung bit mo. Lumalakad kayo sa Greenbelt na may power bag, ha? Ewan ko lang pag nag-brown out, di ba? Power supply. Huwag kayong makikicharge sa akin pag nagsilobatan niya mamahal niyo mga cellphone, ha? Oo. So, doon balik tayo, Mare, sa ano? Bakla ka? Hindi ko ma-imagine sarili ko. May dala-dala akong ano. Hila-hila mo Oo, yung mini generator. Kala nyo nakabili ako Oy, nun. bumili ka nun, sabi mo nga, di ba? Kasi panay ang brownout sa Maynila nakaraan. So yun na nga, Mare. Paano nga ba nakaka-apekto? Alam mo kasi, eto meron akong makakakilala, Mare, na OFW yung mga asawa nila. Ngayon, nung nandun sa abroad yung mga asawa nila, Mare, syempre siguro dahil umaangat na yung antas ng pamumuhay na meron sila, di ba? At lumalaki yung income. Aminin mo, Mare, kapag nagkakaroon ng malaking income na pumapasok sa pamilya, lalo na sa relasyon, nagkakaroon ng mga taong nakikipagkaibigan sa'yo, di ba? Totoo yan. Dumarami ang kumari mo. True. Ngayon, halimbawa, meron akong kakilala, Mari, na yung asawa niya, ito, seaman din yung asawa. So,
ang dami yung mga kaibigan na Shala, mga posh. Ang ginagawa nila, shopping dito, shopping doon, lumalabas siya kasama ng pamilya niya, ng mga kaibigan niya, kung ano-ano. Sugal lahat na pasok nila. Upang nang sa ganun, ay mapangatawanan lang niya yung status symbol na sinasabi. Kahit na alam mo naman na yung bahay na tinitirhan nila, wala kang one bedroom, studio type lang. Tapos, di ba, nakatiil ng, ng pagkakamahal-mahal. Pagbukas niya ng pintuan na ganyan, nakahilera yung mga anak niya. Doon sila natutulog sa sahig. Yun naman. Yun diba? Naman yung doon. Kasi kumbaga parang bibili ka ng sapatos. Ilan yung anak mo? Siyam. Grabe naman yun. Siyam ang anak niya, Mare. Alam mo nangyari, Mare, sa kanila? Nagkahiwalay sila ng asawa niya. Dahil doon? Nagkahiwalay sila ng asawa niya dahil doon sa pamumuhay na niyakap ng babae. Habang yung lalaki nagpapakahirap sa abroad. Ayun naman ang mali, diba? Yun yung disadvantage. Correct, diba? Na hindi porket may extra kasi tayong pera, okay lang. Kung talagang extra. Kasi sometimes, diba, Mare, diba? Okay lang naman tayo na sumabay na para lang masabi na, yung social ka din kasi may binili ka. Pilit. Yung diba? Pagiging social. Yung habang dumidighay ako. Hindi nakakasosyal yan. Diba? Kanal nga Tapos, ano ka na naman, nag-coffee shop ka. Amoy acid reflux. Yun na nga, diba? Na parang may yan ang sosyal. Kasi nagpapakatotoo ka. Ganon. Pag dumigay ka, ganyan na. Diba, amoy brewed coffee, So, eto na nga. Diba? Na tipong okay lang naman kung talagang may extra. Pero kung talagang yung extra mo is for emergency, like katulad yun, yung siyam na anak. Diba? Yung siyam na anak ba, hindi magtituition, hindi magbabaon. Mga nagsisipag-aral. Diba? Yung mga ganong aspeto na you have to take considerate na tipong kung ano yung kaya mo lang. Ayan, kagaya niyan sa pagpapaaral, Mare. Siyempre, nakikita mo na yung kumare mo sa mga exclusive school nagpapaaral ng mga anak niya. Gagaya din sila. Gayong meron naman tayong mga pampublikong paaralan na nag-o-offer na magandang edukasyon. Exactly. Diba? Nauso yung mga homeschool na yan. Diba? Yung mga pagkakamahal-mahal na mga school na yan. Diba? Na ang tuition fee ay pwede nang pambili ng tahanan. Yung minsan diba? pag-down ng sasakyan. Diba? Yung mga ganyan. Diba, Kapitana Sisa? Baka Sino yung nagpa-international school dito? Wow, hindi pa naman. Nagpaaral pa lang ng pamangkin. Diba? Pero dumudugo po yung akin. Dugun-dugo na si bakla. Dugun-dugo na po yung akin. Kakapatol sa apam. May pang-aral lang yung pamangkin. Alang-alang sa pamangkin, kahit mawakwak. Hindi, pero yun na nga, diba? Na sometimes, pag may mga extra, okay lang naman. Wala namang masama to pamper your skin. But, diba, ang pwede nating mensahe na pwedeng ibigay. Buti na lang hindi tayo makinis. Oo nga. Diba? Buti na may mga lotion na mura. Diba? Na pwede naman. May kakayanan. Hindi mo kailangan lagi pumunta sa clinic at magpasaksakan ng kung ano-ano. At saka libre yan sa mga yung mga drugstore makeup. May sample. May sample. Galing nga ako doon kanina. Susunod, wala na silang Nakakakanal hindi na sila maglalagay ng sample. Binigyan mo na ng idea. Diba? Yung pagpasok mo sa trabaho, ba't iba na naman ang amoy mo? Hindi mo na alam sa tester. Yung tester na dumadaan sa tester. Bago pumasok. Pero yun na nga. Kagaya no, nagkahiwalay ang asawa sa pagpapaaral sa anak. Minsan nako-compromise yung education ng mga anak kasi gusto nila dun sa mamahalin upang masabayan nilang kahambugan yung mga ng iba. Yung mga ganun, diba? Gaya rin ang sinasabi ko nga kanina na okay lang naman yun Pero sometimes we have to be practical on things May kasi, Mari, may halo ng pagpapanggap. Diba? Yung mga ganun. Lalo pa yung mga sabik na tipong, first time kumakaganito ng pera. Yes. Ay, naku, may bagong bag si ganito, may bagong, diba? May bago kang bag. Anong laman? Crackers. Isa pa, Oo. Diba? Puro puto. Ganyan. May kilala akong ganyan. Diba? May boy bawang sa loob. Diba? Ang ganda nga, ang mahal, nakabili ka nga nung mahal ng bag. Tapos diba? May money. Ganon, yung mga ganyan. Tapos, naka-LV ng bag, pero sa loob, may money. Happy. Ganon. Hoy. Parang ginawa hindi pala LV yung Chanel. Hindi. Si Ann Curtis yun. Inutusan kasi siya ni Jong Hilario. Yun, social na yun, diba? Pero diba, at least nagiging practical pa din dahil alam nila, yun talaga mabepera na, kaya nilang Ito si Kapitana Sisa, diba? Bag mo, Marc Jacobs. Oo, diba? Ano yung kanal doon sa loob?
May kanal sa loob yun. May ano yan, may sampalok. May sampalok. Tapos may sampalok sa may loob. katingko. Diba, yung mga ganong aspeto na titignan mo lang din naman. Kasi diba, ayon sa isa din naman na, alam mo yun, sa ating mga nababasa on the internet. Sa mo na naman nabasa yan? Kay Steve Jobs. Shala. Diba? Taray. Sinabi naman talaga to ni Steve Jobs. It doesn't matter how much is the worth of the things that you buy. Ito. Ang talino. Nag-i-English pala si Steve Jobs. Memorize ko yun. Huwag kang ano. Diba? Diba? Parang it doesn't matter, diba, how much the cost of the things, diba? How expensive it is. Kasi at the end of the day, it's still the same thing that you guys are using. Alam mo, Mare, marami akong kilalang ganyan. Yung bag is bag, t-shirt, ang t-shirt ay t-shirt. Yung ganon. Kasi, Mare, marami akong kakilala din na ginudyos nila yung mga ano eh. Yung mga material things. Diba? May mga kakilala tayo, hindi nila ginagamit yung mga mamahalin na sapatos. Correct, diba? Diba? Hindi nila maapakan yung worth 20,000 na sapatos. Paano? Kasi, ang mindset nila, Mare, status symbol to. At saka, diba? At the same time, pag may nakitang ganyan, kasi social ako. Oo, social ako. Pero hindi, alam mo, may nagsabi sa akin ganyan. Kasi nung, diba, may mga gamit naman. Hindi ko na po kakaila, dahil sinabi mo na yung kanina. Meron tayong binili talaga na super expensive na sapatos. At every time maglalakad po ako, ingat na ingat ako. Alam mo, meron isang DJ, na itago natin sa pangalang Papa Jack. Ano sabi niya? Pinagalitan ako. Bakit binibaby mo yung sapatos mo? Dapat yan ang inaalila mo. Hindi ikaw yung pong iniingatan mo siya. Correct. Kasi sapatos nga yan. Diba? Dapat enjoy mo ang kada apak. Gumawa ka ng hakbang patungo sa pangarap mo. Gamitin mo yan. Para makabili ka ulit. Laspagin mo yan dahil yan ang magiging kaagapay mo. Hindi yung iniingatan mo dahil alam mo, mahal ang bili mo. Correct. Oo nga, no? Kaya ngayon simula na, hinagis ko na lang ng hinagis. Ayun, nasira. Ako din, nagsisi din ako. Parang nagsisi tuloy ako na sinunod ko yung advice. Nasira eh. Ako naman, Mare, sa personal kong experience tungkol din sa mga mamahalin na yan. Kasi kung maaalala mo, Mare, di ba nga mahilig nga tayo sa mga gano'n, yung mga may power shoes ka. Correct. Ngayon, nung nakaraan, napanood ko yung ni Mr. Michael B. Yung kanyang vlog tungkol sa mga sapatos. Meron akong sapatos na limited edition. Yung collaboration ng, I think, Adidas ata o Nike yun. At saka ng Dragon Ball. Medyo nasa, nasa 15 mil yata ang bili ko doon. Kasi hinanap ko pa talaga, kasi paborito ko talaga si Frieza. Correct. Ngayon, Mare, ginamit ko rin nakaraan. Sa Sport Fest natin. Nagpulbos. Bumukaga. Ay, kasi diba, pag matagal na, yung factory glue niya, kumakalas. May nagpulbos na sa ilalim niya. Diba? Yung goma itself. Ngayon, kailangan ko siyang ipagawa. Correct, diba? Alam mo naman, Mare, kapag mga social na bag, sapatos, may kakaiba silang ginagawa upang nang sa ganun ay ma-restore. Diba? Hindi masayang. Diba nung nakaraan, naalala mo, eto pa, merong may experience pa kami sa kasosyalan ni Kapitana Sisa. Wow, may mga, talagang ako Oo naman. Babalikan kita. Ikaw ang mentor ko sa kasosyalan. Diba? May mga bag kami na... Hindi kaya. Eto para sa kaalaman ng iba. May mga bag kami na medyo mamahali na ginagamit namin sa mga special events. Yung mga bag pala na yan, Mare, may tinatawag ni entropy. Ipaliwanag mo nga kung ano yung entropy. Ayan, yung entropy na yan yung mga nagsacertify doon sa mga bags na nabibili nyo kung legit siya o hindi. Kasi, diba, madaming peke yung mga ganyan. So, may mga standards yan na kasi kung malalaman nyo na peke ang nabili nyo or nagoyo lang kayo online, diba, na baka mahal yung bili nyo pero at the end, fake pala yun. Kasi wala na pong pagkakaiba ngayon. So, yung entropy na yan, proseso po yan na app na ginagamit to identify the bag kung legit siya o hindi. Pero yun na nga. So, alam mo yun, may mga pina-entropy tayo kasi 'di ba, nag-invest tayo sa mga online sellers At saka yun, Mare, makakatulong din sa iyo. Halimbawa, in the future gusto mong ibenta, merong certification na ikaw mismo nagbebenta ka ng legit. Legit, 'di ba? Tsaka at the same time, meron 'yan mga kumaga parang
kumbaga, investment nga, ika nga mo, sabi mo nga kanina, di ba? Hindi ka bibili ng isang bagay na at the end na pag lumipas ang ilang panahon, nakikita mo nakatambak na lang. Kung hindi, may mga investment ka na mga dapat na, alam mo yon, ingatan. Oo. Ito naman experience ko, Mare, nakaraan, di ba tinuro mo sa akin, meron naglilinis ng bag. Oo. Di ba? Doon, sa isang ko, mall. Mare, 5 bag, punta ako doon. Oo. Alam mo ba kung magkano inabot ng 5 bag? Magkano? Aabot siya ng 8,000, Mare. Palinis mo lang yung bag mo. Oh, diba? Ganun siya kamahal. Depende pa sa kung anong klase yung bag. Correct, diba? Diba? Kasi depende yan sa texture. Oo, kung canvas, kung leather. Kasi may mga gagawin din sila mga parang color corrector, keme. Correct, diba? Mga ganon. Kung ano yan, eco bag. Wala ka na, diba? Wala ka pa problemahin. Shopon mo lang, diba? Pag nasira, pack Oo. Meron yan bukas, bibili tayo. Ikaw ba nung college ka, ano yung bag mo? Usually, hindi. Shala na, no? Oo, nung high school, especially. Kasi yung time na yon 90s eh. So, usually, umuusbong yung mga Lacoste bags. Oo. Na pang school. At saka Mare, mura-mura pa noon. Hindi pa siya ganun kamahal ngayon. Yung time na yon, yan yung pinakamura, yung Lacoste na yon. Tapos, ang mga high-end na during the time na yon, yung mga Ralph Lauren na yan. So, pag sa school, may bit-bit ka ng Ralph Lauren na backpack o kaya messenger bag. Ang shala mo. Diba? Talaga? So, kapag yung mga panahon na yun, naka-United Colors of Benetton ka, doon ka. Porita Kashiwara, ganyan. Ganun dati. So, dati pa pala, Mare, nung mga panahon mo, meron na talagang pagkakaiba ang kanal sa hindi. Oo, na tipong, okay. Pag naka-Benetton na bag ka, hindi ko dinadown yung Benetton kasi meron silang ngayon sa Pilipinas. Sorry po Kasi ganun lang yung basihan dati. Ng sosyal at kanal. Yung doon sa pinasukan kong eskwelahan. So, puro naka-RL, puro mga puro mga alam mo yun, pag naka-Lacoste and Benetton na ganun, okay, sige, okay. Ito yung mga ordinary, Kevin. Yung mga ganung aspeto, diba? Sa amin naman, Mare, sa probinsya kasi, syempre, hindi naman nagmamatter kung mahal yung bag mo. Wala, ikaw yata naka-private school ka eh. Private. Ako naka-public school naman ako. Ang arte ko doon, private. Ang sarap niya sakalin, no? Nakakabwisit. Parang akala mo naman, hindi kumakain ng notang walang hugas. Ngayon na lang yun. So yun, dati Mare hindi naman nagmamatter kung branded or hindi. Ako nga nakapagbag ako ng peking Jansport eh. Ay talaga ba? Akala ko dati Mare talaga ang Jansport, yun lang yung binibili sa palengke. Bili nga lang ng nanay ko dati, parang nasa 200 nga lang yata yung Jansport na bag na yun. Nung nasa Maynila na ako at nagtatrabaho, sabi ko, ang mahal pala ng bag ko dati. Tapos yung bag ko na Jansport, naalala ko, ang bili ng nanay ko 300, pero daang may libo-libo yung Sabi ko, tinanong ko yung nanay ko, bag ko nung high school original, hindi sa palengke lang. Yung pala yung sinusundot sa palengke. Nakabitin. Yung mga tipong pipiliin mo na lang. Yung mga tipong, sa'yo, ang kulay. So, very kanal, Mare, yung kinalakihan ko na gano'n na yung bag. Minsan pa nga, 3 school year, gamit-gamit ko. Hanggat hindi nawawak-wak. Hanggat hindi nawawak-wak at nagbabalat yung loob. Kasi di ba may second coat yun sa likod. Diba? Hanggat hindi nawawak-wak yun, hindi namin pinapalitan. Kasi ang importante sa amin nung mga panahon na yun, yung makatapos kami ng pag-aaral upang nang sa ganun, yung kasosyalan, mayakap namin in the future. Yun naman din, hindi ba? Since napag-uusapan na rin yan, kung ano nga ba ang mas importante ngayon, ang maging status symbol ka or yung talagang ma-achieve mo yung pangarap mo muna. Correct. Hindi ba? Kaya nga naman, sa mga pag-uusap natin, hindi ibig sabihin na sosyal ay kinukutiapot, alam mo yun, kinukundina namin. Alam niyo ba yung mga sosyal na yan? Minsan yung mga sosyal na yan, ang gaganda ng mga mga gamit nila, pero babaho ng mga hininga. Di ba? Aminin mo yan, Mare, mas maraming mga mayayaman na dugyot. Di ba? Hoy, totoo. Marami ako. Marami akong kilala. Wow, mayaman. Laki diba? kami sa farm. At saka, aminin mo, Mare, di ba? Yung mga sosyal na yan, akala mo kay babango. Hindi, tsaka feeling, yung mga ganito talaga, pangit man sabihin natin, but most of them pala, most of these, ano to gamit? Ganon. Hindi, most of them, Mare, entitled. Na tipong, hindi, kasi ganito akong laki. Kasi may facade sila ng kayamanan eh. Diba? Yung mga ganong aspeto. Kaya nga naman, diba, siguro ang pwede natin sabihin,
habang papatapos tayo sa ating episode for today, siguro, 'di ba, minsan isipin din natin dahil unang-una, 'di ba, practicality wise, Mare. Oo, social ka nga, kumain ka nga. Katulad nung sinabi mo kanina, kumain ka doon sa mamahaling steakhouse. Oo. Na kung iisipin mo, yung binayad ilang kilo na ng baka yun. Isang buong barangay na yung pang isang buwan yun ng budget sa bahay. Mare, kung matatandaan mo, tinanong ko sa'yo kung magkano ginastos mo sa birthday party mo. Mare, higit pa doon yung ginastos nung nanlibre sa akin doon. Diba? Napakamahal. Tapos dalawa lang kayong kumain. Hindi. Ay, hindi ba? Ay, mukhang may mabubuking tayo ngayon. Hindi lang kami ay, dalawa. Wow! Mukhang sa ibang episode mapag-uusapan yan Sino kaya yan? Ba't hindi mo ako sinama? Nakakagigil ka. Hindi. Alam mo naman, social crimer ako, hindi mo ako sinama. Ayan, hinihimas-himas ko pa. Para sa ganun, dalawa na tayo next time. Madam, baka naman. Parang kilala ko na yan. Kaya po palang gangga ng loob ko sa inyo. Pero minsan ayaw ko na din siyang kasama. Bakit? Masyado matalim yung bibig. Mapang-api. Ay, naku, hayaan na nga natin. Pero yun na nga, 'di ba? Siguro, 'di ba, ang moral lesson is hindi masama magpakasosyal. Hindi masamang, alam mo yon, na atimin kung ano yung mga na-achieve ng iba. Hindi, eto na lang, Mare. Hindi masamang mamuhay ng marangya. Hindi, totoo naman. Oo. 'Di ba? Walang masama naman doon kung, 'di ba? Kung ito inaayon lamang sa estado ninyo. At saka, Mare, ang karangyaan ay ginagawa ka lamang komportable. Correct. Pero hindi ka nito natutulungan. Hindi ka niya kumaga pinayayabong. Oo. Pinayayabang ka. Oo. Yun, 'di ba? Mas maganda siguro, Mare, na na yung meron kang facade ng kayamanan, at the same time meron ka ding maski papano na iimbak sa sarili mo. Totoo. Para lang sa ganun, pag dumating yung araw na wala na nagkakaroon ng taghirap, mga ganon, 'di ba kaya mo pa ring i-retain yung pamumuhay na meron ka. True, 'di ba? Hindi yung todo buhos ka sa mga sa mga panglabas na all out. 'Di ba? Go. Oo, diba? nakaginto ka pa. Oo, tapos ang ending baong ka sa utang, bulok naman yung bagang mo. Oo. 'Di ba? Yung nagtatago ka na dahil may pinagkautangan. Ang mahal na mga blouse mo pero amoy putok ka naman. 'Di ba yung mga gano'n na minsan wag natin kakalimutan din na tipong ano nga lang ba dapat yung ano nga bang kailangan ko lamang. Oo. 'Di ba? Hindi, tsaka wag kang mainggit sa sa kung ano yung nakikita natin sa social media. Ang laking factor din, Mare, kasi kung bakit ang mga tao ngayon nagiging mas ambisyoso pagdating sa pamumuhay nila dahil na din sa mga sa pagtangkilik sa social media. Naman. Kasi social media lahat ipapakita maganda maganda, posh, mabango, mukha kang masarap. Diba? Yung mga ganun, 'di ba? Na kung minsan nakakalimutan na natin yung realidad ng buhay na ay hindi ganyan ang realidad ng buhay. Hindi ka laging mukhang mayaman, may pagkakataon na mukha kang kuko. Diba? Hindi, totoo naman, diba? Sa mga artista nga, diba? Kailan lang, diba, si Billy Joe Crawford, diba? Na issue na maski yung kanyang asawa na anong gusto niyong makita yung lagi kami nakaayos? Sa bahay naman namin, hindi namin kailangang mag-makeup, hindi namin si Andy Eigenman, di ba na-issue siya nakaraan kasi nakita siya naglalakad na nakapaa sa Siargao? Di ba? Yung mga ganong aspect. At nagkakamot habang nagtitimpla ng sa kape. monte na lang, di ba? Yung mga ganong aspeto na hindi nakakapush daw. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan maganda ka. Dahil unang-una, kaya siguro mga tao na tipong gusto lagi na tipong naka-follow na ganito. Baka nakakalimutan nila na normal lang po tayong mga tao na, gaya na siya, tama ka dun hindi tayo araw-araw maganda. Hindi ka araw-araw presentable. Diba? Kumbaga sa mood nga din ng tao yan Hindi araw-araw masaya ka. Diba? Actually, sa loob ng isang linggo, sigurado yung 4 na araw dun, buringot ka Diba? At saka, Mare, eto na tanong ko, diba, nung nakaraan sa'yo, Mare, yung mga mayayaman kaya na yan, nakakatulog kaya sila ng mahimbing? Kasi 'di ba, Mare, kung meron kang kayamanan na na tinatago-tago, mas pressured ka Kasi kailangan hindi mabawasan yung kayamanan. Truth. Kailangan next year madagdagan pa. Diba? Mga ganun. May takot ka na 'di ba? Kaya masarap pa rin maging kanal, Mare. Totoo mo, naman. matutulog ka na mahirap kayo pag pinasok kayo na magnanakaw, 'di ba? Hindi man lang kayo gagalawin kasi hindi, tropa natin to. Oo, tropa to, 'di ba? Baka mag-donate pa yung magnanakaw sa inyo. Uy, mali. Hindi to talo. Yung mga ganyan. Yung moral lesson siguro dito, Mare, is contentment. Oo. Diba? Na siguro makontento tayo sa kung anong meron, makontento tayo sa kung anong bagay na
yung tipong makakapagpasaya lang sa atin. Hindi yun dahil lang, kasi minsan pag na-achieve na natin yung isang bagay, hahangad pa tayo ng mas mataas pa, ng mas malaki, ng mas marami. Ayoko magpaka-plastic, Mare, na gusto ko rin naman ng marangyang buhay pagdating ng araw. Kasi kaya nga din tayo nagsisikap upang nang sa ganun ay ma-achieve natin yung mga goals natin. Which is ang goals natin, mas maging komportable yung pamumuhay. Pero Mare kasi, habang maaga, ang tinatanim ko na sa isip ko na kung sakali pagdating ng araw ma-achieve ko yung goals na yon, mas maganda na nakakapag-share ka sa mga tao. Tama, totoo naman. Maaari mo kong sabihan na maldita ako pero hindi mo ako mapipintasan sa pagiging maramot. Madamot. Hindi ako maramot. Totoo naman diba? yun. Kaya sana sa mga mayayaman dyan, no, panatilihin nyo din yung kabutihan ng loob. Correct. Diba? Tumulong din kayo, diba? Etong GCash number ko, 09. Wow! Uy, bakit nangingi ka na ng GCash? Diba? Totoo naman din yan, diba? Totoo yan. Maganda yung sinabi mo dyan. Ano? So, sa pagtatapos ng episode na ito, sigurado maraming realization sa mga pangga natin, ng mga nanonood at nakikinig ngayon dito sa Spotify. Hindi ba? Masarap ang buhay ng ganun. Simple lang. Hindi, wag lang kayo magpakasosyal. Sinasabi ko sa inyo, ang sarap magpakatotoo, maging normal, yung maging practical. Yun lang siguro. Oo, at saka wag na lang kayong gumamit ng mga peking gamit. 'Di ba? I-patronize yung mga peking gamit para lang sa ganun ay makita yung facade na social kayo. Mas maganda pa rin yung mga yung mga walang brand. 'Di ba? Alam mo Mare, ang dami kong mga bags na ginagamit na walang brands na walang brand na nagawa dito sa Pilipinas. Diba? Yung ibang bag na magaganda sa Marikina. Oo, sapatos yung lang. Leather. Diba? Oo, diba? Ang gaganda. Hindi mo kailangan ng mga mahal na sapatos dahil ang importante dyan, nakakalakad ka pa rin. Yes. Diba? Nasa-serve din nung gamit yung kanyang purpose. True, hindi diba? ba? Kaya nga naman... Ipagyabang mo kung yung bag mo lumilipad. Diba? O kaya yung may hila-hila kang power plug, Oo. Diba? May mga ganyan. Kailan lang, Mare, sinubok na naman ang kakayahan ng mga mayayaman kasi mapamayaman, mapamahirap. Pag binaha kayo, rin ng bahay yung mga mahal yung gamit. Yung mga ganong aspeto, diba? Sa isang iglap, diba? Wag po tayong magtuon ng ating mga oras sa mga bagay na alam nating temporary lang dito sa mundo. Ang importante, magbigay ka ng pagmamahal. Tulong kung kaya mo naman. Yung totoong tulong. Oo. Hindi pakitang tao. At ang totoong yaman, Mare, ay karunungan at pag-ibig. Correct. Ay naku, Mare, sobrang bitin tong pinag-uusapan natin. Pero diba kulang na naman yung oras na hindi ba? Kaya nga naman sa ating mga tagapakinig, mga taga-subaybay dito sa Spotify, don't forget to use our official hashtag ang Baklita sa Podcast. Well, in the meantime, ayan, inanyahan pa rin po namin kayo dahil every Monday po ang ating newly uploads para sa mga episode na to. Nagkakabulbul yung dila ng bakla. Gano'n. Anyways, mga bangga, ako bumuli sa Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang 20% chikahan. 80% dogshowhan. Ito pa rin ang Baklita sa Woo sa Podcast. Powered by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Ang ating Bingo Plus, Miss Pinasaya! Ang saya-saya! Miss Enjoy! Sa dami ng games! Miss Pinoy! Dahil ang pinalakihan nating Pinoy Games, narito na! Miss Maswerte! More games kaya more chances of winning! Download the Bingo Plus app or play through our website at bingoplus.com. Loves na loves sa linamnam. Maximum perfect. Direk, tingnan mo na si ate. Kasi sa ₱1 lang, makakalaro ka na sa Bingo Plus. May mga premyong pwede mapanalunan. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. Malay mo, mapanulunan mo pa ang jackpot prize sa first online live streaming bingo sa Pinas. Pag panalo sa bingo, plus sa saya. Online poker casino, the first one in the Philippines. Bingo Plus my poker online, have fun anytime. 620 peso bonus, credits just for signing up. Backer license, kaya okay, just ₱1 to play. Tara mag-poker tayo dito sa Bingo Plus. Online poker casino.
Game responsibly. Many families were forced to evacuate, and a lot of source of livelihood has been washed out. The foundation donates 8 million pesos in support for the affected families and communities. We are mobilizing immediate relief efforts. Bingo Plus Foundation's donation of 2 million pesos. So this is really a big help to us. This donation is very much meaningful. Thank you! Bingo Plus Foundation will top up another 2 million. That's a total of 10 million pesos na po. Maraming salamat po, Bingo Plus.